Okay, good morning kabarangay. Yan, magandang araw. Masaya tayo ngayon kasi 2K followers na po tayo sa Facebook. Yan. So for today's video kabarangay, ito namang 3 wheels ang ire-review natin ngayon. Titignan natin ngayon kung ano yung mga nandyan, yung transmission, mga differentials, mga ganun. Katulad nung sa 4 wheels natin, yung kanyang design. So ito palang 3 wheels guys, mas nauna yan nag-exist dito sa amin bago yung 4 wheels natin. Kasi yung 4 wheels mga 2015 ba? Yun. Itong mga 3 wheels since 2010 meron na yan eh. I think 2010 yun. Kasi yung sa amin 2010 ata yun. So ayun, mas nauna ito kaysa dun sa mga 4 wheels natin. Pero yung pinakauna, yung kuliglig na may trailer. Kung alam niyo yung kuliglig na may trailer, yun po yung pinakauna bago po ito. Ito yung nag-replace dun sa sasakyang pambukid natin. Yun yung traditional na ginagamit namin noon na sasakyang pambukid, yung kuliglig na may trailer. Pero dahil nga lumilipas din yung panahon, nag-emerge na siya. Ganyan na, naging 3 wheels. And then ngayon, may 4 wheels na naman na. Mas effective na naman sa sasakyang pambukid yung pag-uusapan. Mas effective na naman yun natin yung kanyang body, yung design, yung mga nakalagay dyan na kung ano-ano pa. Titignan natin, ipapakita ko ngayon sa video. Ayun lang. So ayan na kabarangay, ito na yung ating 3 wheels. Ito po yung isa sa pinakamagandang sasakyang pambukid natin. Yan ho. Kung makikita nyo kabarangay, kompleto yan. May mga ilaw, may side mirror, then yung mga pailaw din sa side, may mga signal light din. So una kabarangay, paano ba ito gumagana yung 3 wheels natin? Paano ba ito pinapatakbo? So titignan natin sa kanyang loob kabarangay, para din itong sasakyan. May manubela, may clutch, may brake, at may silinyador, at may cambio din. Parang sasakyan lang din kabarangay yung manual na transmission. At meron ding high and low. Ito siya. So bali kompleto ito kabarangay. Meron siyang busina, may mga signal light, may ilaw din dito. Ito pa kulay blue. Sa likod naman, yan may brake light siya. At mga signal light. Ganun din sa kabila. Sa loob kabarangay, ito siya. May mga salamin. Yan, yan. Siyempre yung windshield para hindi tayo malikabukan or sa ulan. Kanyang side, may mga salamin din. Fiberglass ata to. At yung makina naman kabarangay, ito yung Yanmar TF 120M. Ito siya. So may takip din yung makina para hindi mainitan. Ayan siya. Meron din pala itong starter kabarangay, pero kinonvert lang na starter. So titignan naman ngayon natin sa kanyang gulong. Ito ho ay naka-rim 14, ka 650 by 14 po yung gulong niya sa harap. And then sa likod naman, naka-rim 14 din, 650 by 14 na Goodyear. Napakagandang gulong po ng mga to kabarangay. Yan po ay pinapangkarga namin. Kasi yung itsura niya kabarangay, magaganda yung spike niya. Ayan yung design ng kanyang gulong. Kung kita nyo kabarangay, ito ho, maganda po yung kanyang panglikod na gulong. So sa differential naman kabarangay, ito yung Kia, sa Kia series din ata to. Kasi 5 stud siya. So karamihan Kia series yung kanilang mga differential sa likod. Bali pag ganito kabarangay, kapag nakaganito na yung kanyang may mga bolts dito, heavy duty po yan. Mga double bearing po yung sa loob, tapos medyo malalaki yung axle nya. Pero kung i-compare dun sa Isuzu, dun sa mga differential ng Mini Elf, mas malaki pa rin yun. Mas malaki yung axle, mas malalaki yung bearing nya. So sa transmission naman kabarangay, yung transmission ho na yan ay Kia series din, RT10. Wala pong pinagkaiba dun sa 4 wheels. Bali yung mga ilaw niya kabarangay, tetesting ko sana kung gagana. So tinesting ko kanina, hindi pala gumagana. Yung problema, hindi pala functionable yung kanyang alternator. Basta yan yung dynamo dito.
Yan ho. Hindi po siya gumagana kaya hindi pala nagkarga yung battery. Kaya yun pala yung problema niya. Kaya siya walang ilaw kasi hindi nagkarga yung kanyang baterya. Bali kung matatanong nyo na naman kabarangay kung sinong may gawa nito, kung saan ginawa ito. Bali ginawa po ito sa Santo Tomas Isabela kabarangay. Yun po yung kanyang contact number yung gumawa. ALD Motor po yung kanyang shop. Then yan po yung CP number niya. Bali pag pumunta po kayo sa Tumawini man yan, Kabagan or sa Santo Tomas Kabarangay, pagpasok nyo pa lang ho dito sa mga bayan na ito ay madami na po kayong makikitang mga ganitong 3 wheels. So bali tatanungin nyo lang ho kung saan magpapagawa ng ganyan. Sasabihin po nila kung saan sila nagpagawa. Dahil yung pagtatanungan nyo naman ho ay tiyak na pagkaparehas nating mga magsasaka mga yun. Ito po ay para lang ho sa mga interesado or may mga malalawak na sinasakang mais. Kung kailangan nyo ho talaga itong mga to, kung interesado po kayo magpa-assemble lang po kayo, wala pong problema. Pero dun po sa mga wala namang sinasaka or maliliit lang yung sinasakang mais, medyo may kamahalan po yung pagpapa-assemble ng 3 wheels kabarangay. Kaya ko po sinasabi na para lang po ito sa mga interesado o sa mga may medyo malalawak na sakahan. So ang tanong na naman, magkano po yung pagpapa-assemble ng ganitong 3 wheels? Ayan. Depende din po sa klase yan mga kabarangay. Kakaiba po kasi yung gumagawa ng ganyan. Napakadami. Yan po yung may pinakamadaming nag-assemble. Yung ganito po kabarangay na klase, sabi ng lolo ko. Sa lolo ko po kasi ito. Bali ito ay umabot ng 250, 55 yung pagpa-assemble niya kabarangay. Pero yung mga pag meron kang may malawak na sinasaka, kahit mahal yan, kayang-kaya mong bilhin yan kasi useful talaga yung ganitong mga sasakyan kabarangay. Alam niyo yung mga 3 wheels kabarangay, ito yung pinakamadaming sasakyang pambukid. Ito yung pinakadaming klase ng sasakyang pambukid dito sa Kabagan Isabela, dito sa may Tumawini Isabela at sa Santo Tomas din. Hindi porket 3 wheels ito kabarangay, hindi yan basta-basta kahit 3 wheels lang yan kasi marami yung kinakarga ng mga 3 wheels. Yung mga high and low, yung mga high and low transmission, yung Kia RT10, yung kanilang mga transmission, ito ay kumakarga din umaabot ng 50 sakong mais. Yung mga heavy duty, kung tinatawag nilang 3 wheels, may mga nag-assemble ng mga heavy duty na 3 wheels. Yung ginagamit nilang differential sa likod, mga ganun din parang sa 4 wheels natin, pang Isuzu, yung Mini Elf na single tire. Yung mga ganun na heavy duty 3 wheels kabarangay, kumakarga yun ng mga 70, as in napakalaking 3 wheels ng mga yun. Naka-rim 16, tapos ang lalaki ng kanyang pang ilalim. So ganun po yan, hindi po basta-basta yan kahit 3 wheels lang. Kaso lang, yung kahinaan naman nun kabarangay is syempre sa putik. Kasi malalaki ka tapos yung sa likod lang. Hindi tulad ng mga 4 wheels na hindi patas kung lumaban. Kasi yung 4 wheels may pakamot pa sa kanyang harapan, yung mga 3 wheels sa likod lang. So bali tatanong nyo din kabarangay kung safe ba ito. Safe bang gamitin kasi 3 wheels, isa yung gulong sa likod. Opo kabarangay. Apaka safe po nito gamitin, depende po yan sa mga nagmamaneho. Kasi hindi naman gaanong mabilis yung mga 3 wheels. Tumatakbo lang yan ng 50 to 60 kilometers per hour. Apakabilis na nun kabarangay kung nakasakay ka sa 3 wheels. Kasi sasakyang pambukid tapos tumatakbo ng ganong kabilis. Matatanong nyo din kabarangay kung ito ba ay hinuhuli sa highway. Hindi po kabarangay kasi ito po ay kuliglig lamang din at yung makina niya ay pangkuliglig din. Bali hindi po ito inuhuli ng LTO. Pero advice ko kabarangay sa mga may 3 wheels dyan or may 4 wheels, yung mga may kuliglig na dumadaan sa highway, dapat po ingat-ingat po tayo. Dapat kabarangay, pag dadaan tayo sa highway, kung maaari ho sa gilid lang po tayo sa may shoulder ng highway natin kasi yung mga 3 wheels po ay nakikihiram lang po tayo ng daan sa highway. Wala pong binabayaran ng mga taxes yung mga kuliglig natin, kaya pag dadaan po tayo parang nakikihiram lang po tayo ng daan.
Kaya po yung mga advice ko lang ho sa mga may 3 wheels or 4 wheels or kahit anong kuliglig pa dyan or mga sasakyang pambukid, kung pwede po, sa gilid lang po tayo. Example, may mga malalaking sasakyan, pwede po tayong masagi kasi mabagal lang po yung mga sasakyang pambukid natin, hindi po ganun kabilis. Kung i-compare sa mga sasakyan sa highway na ang bibilis, ang lalaki. So ayun po. So ayun lang kabarangay, wala na akong ibang maisip na sasabihin. So kayo na akong bahala magtanong kung may mga katanungan pa po kayo. Huwag po kayong mahiyang mag-comment at itatry po nating sasagutin lahat yung mga katanungan nyo. So ayun lang ho. Lahat po bala ng mga sumusuporta sa aming page, Explore Alvin TV, at sa aking YouTube channel, Explore Alvin TV. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Sana magpatuloy pa ang iyong pagsusuporta at sana mas dumami pa po yung ating followers sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa mga nagla-like at nag-share ng aming mga video. Thank you po sa inyo. God bless and peace out.